Maghaharap ang Estados Unidos at Bosnia at Herzegovina sa round of 32 na may iisang layunin, ang mapatuloy na mangarap para sa World Cup. Simula ngayon, wala nang puwang para sa pagkakamali, wala nang pangalawang pagkakataon at wala nang tabla. Ang mananalo ay magpapatuloy patungo sa round of 8 habang ang matatalo ay magtatapos na ang kanilang partisipasyon sa kampyonato. Kahit paborito ang Estados Unidos dahil home court nila, mag-ingat pa rin sa Bosnia. Dumarating ang koponan ng Balkans na walang pressure, kumpiyansa at alam nilang pwede silang maging malaking sorpresa sa eliminasyon. Kaya diretso na tayo sa gusto ninyong makita. Anong oras maglalaro ang Estados Unidos laban sa Bosnia at Herzegovina? Sa Espanya, magsisimula ang laban ng 2:00 na madaling araw. Sa Portugal, magsisimula ito ng 1:00 ng madaling araw. Sa Estados Unidos, dahil gaganapin ang laban sa Santa Clara, California, ito ang mga oras. Sa West Coast, Los Angeles, San Francisco, Seattle, 5:00 ng hapon. Sa Mountain Zone, Denver, 6:00 ng gabi. Sa Central Zone, Dallas, Houston, Chicago, 7:00 ng gabi. Sa East Coast, New York, Miami, Washington, 8:00 ng gabi. Sa Bosnia at Herzegovina, magsisimula ang laro ng 2:00 ng madaling araw. Sa Mexico, magsisimula ang laro ng 7:00 ng gabi. Oras ito ng gitnang bahagi ng bansa. Sa Canada, sa Toronto at Montreal, mapapanood ito mula 8:00 ng gabi. Sa Winnipeg, mula 7:00 ng gabi. Sa Calgary at Edmonton, mula 6:00 ng gabi. At sa Vancouver, mula 5:00 ng hapon. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laban ng 9:00 ng gabi. Sa Chile, Paraguay, Bolivia at Venezuela, ito ay magsisimula ng 8:00 ng gabi. Sa Colombia, Peru at Ecuador, magsisimula ito ng 7:00 ng gabi. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng 6:00 ng gabi. At sa Panama, ang unang 7 ay maririnig ng 7:00 ng gabi. Kaya alam nyo na, itama nyo ang inyong mga rilo dahil ito ay nangangakong isa sa mga pinakapantay na laban sa yutong ito ng torneo. Gustong samantalahin ng Estados Unidos ang bentahe sa sariling lupa para magpatuloy sa pag-abante habang ang Bosnia naman ay naghahangad na maisulat ang isa sa pinakamahalagang pahina ng kanilang kasaysayan. At ngayon, heto na. Tara na sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Saan mapapanood ng live ang laban ng Estados Unidos kontra Bosnia at Herzegovina? Magsisimula tayo sa Estados Unidos kung saan mapapanood ang laban sa Ingles sa pamamagitan ng Fox, habang sa Espanyol naman ay ipapalabas ito sa Telemundo. Bukod pa rito, mapapanood din ito sa Fox Sports app, Fox One, Peacock at Fubo. Sa Bosnia at Herzegovina, mapapanood ang laban sa VHR-BHRT, ang pampublikong TV ng bansa, at sa mga opisyal na platapormang may internasyonal na karapatan. Sa Espanya, mapapanood ng libre ang laban sa La Uno ng Telebisyon Espanyola, pati na rin sa RTVE Play at DAZN, na patuloy na nag-o-offer ng lahat ng laban sa World Cup. Sa Portugal, ang pagsasahimpapawid ay pangangasiwaan ng Sport TV. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5, Las Estrellas, Tupide at sa platformang ViX. Sa Canada, ang pagsasahimpapawid ay sa TSN, CTV at RDS. Sa Timog Amerika, ang pangunahing signal ay mula sa D-Sports, DGO at mga pambansang network ng bawat bansa. Argentina, Telefe, TC Sports, D-Sports at DGO. Chile, Chilevisión, D-Sports at DGO. Colombia, Caracol Televisión, RCN, D-Sports at DGO. Perú, América Televisión, D-Sports at DGO. Ecuador, Telezomás, D-Sports at DGO. Venezuela, Televen, D-Sports at DGO. Bolivia, Red 1 Unitel, D-Sports at DGO. Paraguay, Tigo Sports, D-Sports at DGO. Brazil, TV Globo, Sport TV at KCTV. At kung sumusubaybay ka mula sa gitnang Amerika, tandaan mo ito. Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, El Salvador, TCS. Honduras, Teleficentro, Nicaragua, Canal 10 Panama, RPC TV at TVN. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saan parte ng mundo kayo nanonood dahil siguradong may enjoy nyo ang isang laban na nangangako ng matinding aksyon. Nais ng Estados Unidos ipakita ang kahandaan para sa malaking panalo sa sariling World Cup, habang ang Bosnia at Herzegovina ay umaasang makagawa ng malaking sorpresa sa 16 na final. Ngayon, tatalakayin natin ang paghahanda ng Estados Unidos, ang mga pangunahing manlalaro nila, paano hinaharap ng Bosnia ang hamon, at ang posibleng tactical na susi sa knockout game na posibleng madiktahan ng detalye.
Pagkatapos repasuhin ang schedule at channel sa TV, lumipat na tayo sa mahalagang bagay. Paano naganda ang Estados Unidos para sa knockout game kontra Bosnia at Herzegovina? Ang koponan ng Estados Unidos ay dumarating na may halo ng pananabik, pressure at responsibilidad dahil ang maglaro sa sariling World Cup ay hindi biro. Bawat laro ay parang isang final, bawat galaw ay doble ang bigat at bawat resulta ay maaring magbago ng buo sa paligid ng koponan. Alam ng Estados Unidos na may makasaysayang pagkakataon sila. Hindi lang makipagkumpetensya, kundi patunayan ding handa na silang gumawa ng malaking hakbang sa pandigdigang football. Dumating ang koponan sa 16 na ito na may kumpiyansa, suporta ng kanilang mga tao at ilang manlalarong nasa magaling na kondisyon. Ang bilis ang malaking susi. Ang Estados Unidos ay malakas kapag naagaw nilang bola at tumakbo, kaya namumukutangi ang mahahalagang pangalan nila. Si Christian Pulisic, pangunahing leader, ang gumagawa ng pagkakaiba tuwing natatanggap ang bola malapit sa area. Si Gio Reyna ay nagbibigay ng pahinga sa laro at malikaing pumapasa sa pagitan ng mga linya. Si Weston McKennie ay mahalaga dahil sa lakas, pag-atake mula ikalawang linya at husay sa duelo. Si Folarin Balogun ay pangunahing opensa na kayang magparusa sa depensibong pagkakamali ng Bosnia. Pero di pwedeng magkampante ang Estados Unidos dahil sa knockout, ang paglalaro sa sariling bakuran ay pwedeng maging pabigat. Kung maipit ang laro, kung lumilipas ang mga minuto at hindi pa rin dumarating ang goal, maaaring magsimulang lumitaw ang kaba. Kaya kailangan ng koponan ng pasensya, kailangan nilang umatake ng hindi nagkakawatak-watak, kailangan nilang samantalahin ang suporta ng mga manonood pero hindi dapat mawala ng kontrol. Dapat nilang iwasan ang pagkakamali sa delikadong lugar. Ang Bosnia ay may kalidad para parusahan ang anumang pagkukulang kahit nahihirapan sila kapag wala ang bola. Isang set piece, mabilis na opensa, o biglaang play, maaaring magbago agad ang laro. Estados Unidos ang itinuturing na paborito, oo. Pero ang ganitong klase ng laban ay hindi basta-basta napapanalunan dahil lang sa pagiging paborito. Napapanalunan ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa bawat duelo, bawat agawan ng bola at bawat minuto na parang ito na ang uli. Kung nais ng US team mapatuloy mangarap sa World Cup, kailangan nilang patunayan na kaya nilang harapin ang presyon ng knockout game na parang buhay o kamatayan. Sa kabila, ang Bosnia at Herzegovina ay papasok sa knockout game na ito na may delikadong mentalidad para sa Estados Unidos. Wala silang kahit anong mawawala. Habang ang lahat ng atensyon ng media ay nakatutok sa koponan ng Estados Unidos na siyang host, ang Bosnia ay dumarating mula sa isang ganap na magkaibang posisyon. Mas kaunting pressure, mas kaunting ingay, mas kaunting obligasyon, pero may napakalaking pag-asa. At yan, sa isang knockout game ay maaring maging sobrang delikado. Dahil kapag ang isang koponan ay naglalaro ng malaya, kapag alam nilang wala namang naglalagay sa kanila bilang paborito, at kapag nararamdaman nilang lahat ng kanilang makakamit ay magiging makasaysayan, maaari silang maging isang napakahirap na kalaban. Ang Bosnia ay isang koponan na maaring makapinsala ng malaki kung magagawa nilang panatilihing buhay ang laro sa loob ng maraming minuto. Layunin nila ay tiisin ang malakas na simula ng Estados Unidos, palamigin ang atmosfera sa stadium at dalhin ang laban sa matinding tensyon. Habang tumatagal ang larong tablang score, tumitindi ang pressure sa Estados Unidos at maaring lumakas dito ang Bosnia. Sa football, may mga dekalidad na manlalaro ang Bosnia na kayang makipagsabayan. Kailangang maging maayos ang depensa nila sa likod, isara ang mga espasyo sa gitna at pigilan sina Pulisic at Reyna na makatanggap ng bola na may oras para makatalikod. Kapag binigyan sila ng espasyo, maaaring sila'y magkaproblema ng husto. Maliban na lang kung magawa nilang pagdikitin ng mga linya at pilitin ang Estados Unidos na umatake ng nakapwesto lang, maaaring maging mahirap ang laban para sa mga host. Mahalaga para sa Bosnia na gamitin ang kanilang mga pagkakataon. Hindi sila magkakaroon ng kasing daming pagkakataon gaya ng Estados Unidos. Hindi rin sila magkakaroon ng maraming bola. Wala rin silang kalamangan sa kapaligiran. Pero maaari silang magkaroon ng 2 o 3 malinaw na pagkakataon sa laro. At sa isang knockout game, sapat na yon. Mahalaga rin ang mga set piece. Sa ganitong laban na mabigat ang kaba at mahalaga bawat detalye, isang free kick o corner kick sa gilid ay pwedeng magbago ng lahat. Kaya kailangan talagang maging alerto ang Estados Unidos. Kasi hindi kailangan ng Bosnia na dominahin ang laro para makasakit. Kailangan lang nilang makipagsabayan, kailangan nilang magtiis at kailangan nilang maniwala. Kung kaya nilang simula, mapatahimik ang stadium at mapanatiling bikit ang laban sa huling 30 minuto, maaari mapunta ang pressure sa kabila. Nasa sariling lupa ang Estados Unidos at obligadong manalo. May pagkakataon ang Bosnia na gumawa ng kasaysayan.